水飲ませて。はい、改めて明けましておめでとうございます。So once again, would like to bid you a happy new year. 皆さん年末年始どのように過ごされたでしょうか。 So how did you spend? Paano niyo ba ginamit yung inyong time sa panahon ito? 関ファミリーと戸張ファミリーは日本で、楽しく過ごされたと思い So ま for すけ the れど Seki も、 family, I think they went to Japan at enjoy sila sa kanilang Japan, pati si Mr. Tobal. もう今年の日本は特に寒いみたいですね。 So malamig ata ngayon yung Japan. 今はもう便利なので Facebook でねいろんな写真がアップされるので、私たち石狩のに住んでる宣教師がいて、その人がよく風景をアップしてくれるんですけど、ものすごい雪なんです。 So it's very convenient because meron mga Facebook at yung isa na mga kilala dun sa Ishkaris, ina-upload nila yung kanang picture, kaya nakita namin yung kanilang mga snow. Talagang puno ng snow. うちの純がねスノーボードに初めて行ったんですけど、この間その日は特に大雪が降って1日で90センチ積もりました。 So si June, first time kasi dala niya yung kanyang skateboard, pumunta doon. Pero nung time na yun, talagang 90 cm ata yung kapal ng snow. 90センチでエンジェルぐらいの大き高さがkasi laki na ni Angel yun. Kasi mo 90cm. たった1日でそのぐらいでしたね。 So も for う one day, ganun kataas yung snow na ipon doon. フィリピンは恵みの土地です。 So for the Philippines, we are really blessed dahil tayo hindi nakaranas ng lamig. 今年のビジョンを皆さんでもう一回これを読みたいと思います。いい Okay, です so か？ again, basahin po natin yung ating vision, yung PGC Vision for 2020. じゃあ大きな声で読みましょう。ワン、ツー、スリー。山に登り宮を建てよう。大きな声でお願いします。じゃあいいですか？もう一回。 Basahin po natin. One more time. ワン、ツー、スリー。山に登り宮を建てよう。ね、すいません。これ2016年です。2017でした。そして、今日の御言葉をもう一度ここを読みたいと思います。いい Okay, です so か？ basahin natin ulit yung ating word for today. いいですか？ワン、ツー、スリー。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。今年の2017年の御言葉とそしてビジョンは、今年はそのね信仰の山に登って神の家を築き上げるということです。 So yung ating vision for the year 2017 kasama yung ating pinaka-word is yung ating aakyatin natin yung mountain of faith. Yun po yung ating goal ngayong taon. 今年はねたくさんいろんな新しいことがね予定されてます。 So for this year, marami po tayong mga new schedule na dapat nating gawin. 前からね言ってるように私と妻とは今度の3月もう日にちが決まってます。3月の7日に日本に戻ります。 So gaya ng in-inform natin ng Pastor Shin na itong March, dating ang March, Pastor Shin at si Romy at ang kanyang buong pamilya pabalik na po sa Japan. だからこのね長くくどいメッセージを聞くのももうあと2ヶ月ぐらいです。 So siguro makakatid tayo ng ganitong message lagi is 2 months na lang po ang natitira. ぜひ皆さんよく聞いて記憶に留めてほしいんですけど。 So request ni Pastor Shin is nawa lagi nating pakinggan at nawa ma-memorize natin. そしてねちょっと前日本人の方たちには少し言ってたんですけど、前は僕ね帰るまでに黙示録のねメッセージをしたいっていうことを話してたんですけど。 So before kasi sabi ni Pastor Shin, bago siya umuwi ng Japan, i-share niya sa atin yung word sa Revelation. まともに黙示録のねメッセージをしようとしたらね1年間55日ね55回日曜日があるんですけど、そのぐらい全部かかります。 However, if we will seriously focus doon sa Revelation na message, abutin tayo ng 1 year kasi nasa 55 Sundays ang kinakailangan para matapos natin yung buong Apocalypse o yung Revelation. ただね黙示録のメッセージってほとんどね教会通ってても聞くことがないと思うんですよ。 Kasi yung message with regards to the Revelations, kahit na pumunta ka ng church, kakaunti lang po ang nagsishare ng. だから来週から僕ちょっとおそらくね4回か5回ぐらい黙示録ではなくてね全てもう黙示録もダニエル書もエゼキエル書も全部その終末を含めた終末に一体何が起こるか、そういう聖書ではどのようにそれを書いていて私たちは何をしなければならないのか、そのシリーズを
日本に行く前にぜひね、皆さんにそれを話をしたいと思います。 So ang gagawin ni Pastor Shin before he go back to Japan, so mag-prepare siya ng series sa atin. Not only Revelation, mag-i-include din niya yung Ezekiel, yung Daniel. Daniel. Then lahat ng mga story, kwento tungkol sa last day. Ano ba yung dapat natin gawin pag sinabing last day? Yung huling araw, yun ibabahagi sa atin sa serye ni Pastor Shin. なぜならね、いろんなニュースがもうね、過去には聞かなかったような、ね、ニュースがいっぱい最近ね、聞くようになってきています。そして本当に世の中がいろいろとね、混乱する中で、聖書にははっきりとどのようになっていくかしっかりね、示されているので、クリスチャンはやっぱりそのことをしっかり知って信仰を保ち、福音を語っていかなければならないからです。 Kasi kinakailangan dahil itong huling araw, nakita natin iba't ibang mga news na hindi natin naririnig noon, na yung mga bagay-bagay na ano ba yung dapat natin gawin at ano yung nangyayari sa libutan na ito ay related dun sa Biblia, na tayo bilang Kristiyano, ano ba yung dapat natin gawin para paghandaan yung sinasabi nilang huling araw. すごく短くやるのでね、全部は話はできないんですけども、要所要所をポイントをね、語っていきたいと思います。 So of course, hindi natin may share yun ng lahat dahil napakahaba, pero yung mga importanteng point, yun lang po yung ihayag sa atin ni Pastor Shin. それではじゃあね、その話は来週からなので、今日はこのハガイ書から私たちの PJC の今年のビジョン、そして神様のが何を私たちにチャレンジしているかを今日ね、シェアしたいと思います。 So yung message next week i-start natin yung regarding sa Revelation. But today, ang topic natin is regarding sa Hagay. Ano ba yung ibinibigay sa atin na parang challenge ng Panginoon na sa pamagitan ng pananampalataya dapat natin gawin? 今日のメッセージのタイトルは、ね、週報にも書いてますけども、山に登り木を運んできて宮を建てよということです。 So the title of our message today is nasusulat po sa ating shoe o dito sa pamphlet natin na ang pinaka-title is Go Up into the Mountains, Bring Down Timber, and Build the House. ね、皆さんね、あんまり旧約聖書って読んだことないと思うんですよね。だから、 siguro, yung iba sa inyo, hindi masyado na familiar sa pagbabasa doon sa Old Testament, sa Bible. だからちょっとね、このハガイ書がどういう背景で、バックグラウンドで語られたかを皆さんに説明したいと思います。 So of course, before we proceed with the message, Pastor Shin will explain to us ano ba yung background nung Hagay, yung kay Prophet Hagay. ね、皆さん知ってるようにね、ダビデという人が王様になってエルサレムに都を建てました。 So of course, kilala natin si David, na siya maging hari, nagtayo siya ng isang city doon sa Jerusalem. その後、ね、ダビデの息子ソロモンがね、紀元前、ね、586年に神殿、素晴らしい神殿を建てました。 Then after that, yung kanyang son si Solomon, nagtayo ng isang napakagandang temple. Yun po yung BC 586 or 586 BC. 世界中からね、いろんな財宝を集めて、彼は荘厳な神殿を建てて、神殿が建て終わった時には、社会のグローリーと呼ばれる神の栄光が現れて、神殿に満ち溢れたと聖書では記録されています。 So it is written, naka-record sa Bible, na si Solomon nag-gathered siya ng iba't ibang materials from different part of the world para lang po itayo yung napakagandang templo, na kung saan yung templo na yon ay naging isang kilala sa buong sanlibutan dahil doon mismo nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos. だけど豊かになり贅沢になってその繁栄を楽しんでいったがためにこのソロモンの、ね、神殿はやがて、ね、罪にまみれ偶像礼拝にまみれそれが崩壊していくんですね。 So however, kahit na yung templo na ni Solomon is naging glory, sabihin na natin lahat ito'y naging successful, naging mayaman, pero ito'y naging dahilan para siya ay matisod. Ano pat ito ay na-destroy, ito'y nasira. イスラエルはこの後偶像礼拝に陥ってそしてだんだんと国がおかしくなっていって最後には神の裁きとしてバビロンという国が、ねこのユダヤの地に襲ってきてイスラエルを全部滅ぼしてしまいました。 Dahil sa templo yan, nagsimula din yung mga pag-worship nila sa mga idol. At ang Israelita, nagsamba sa mga Diyos-Diyos at sa mga idols na naging dahilan upang lahat sila ngayon ay mga tisod at mga pahamak at ang bawat isa sa kanila ay nagsipagkalat. そしてこのイスラエル人ユダヤ人たちはですね遠くの国、今のイラクとかイランのある場所ですねそこのバビロンの国に捕囚としてほとんど全ての人貧しい人以外は全ての民が連れて行かれたんです。 Then ang lahat ng mga nasyon ng Israel nung time na yon, yung sinasabi natin Iraq, ito yung nasabi nilang Babylonian nung time na yon, sila ay kinaptured except dun sa mga
poor people, pero karamihan ay ginawang prisoner at kinaptured ng mga sundalo papuntang Babylon. だけどそれが起こるね、200年前からね、あれおかしいな、なんだ、あ、すいません、ね、イザヤとかエレミヤという預言者たちがもし悔い改めなかったらばそのような大変なことが起こるんだっていうことを予言し、そして、ね、彼らは滅びたんですね。But 200 years ago, yung mga prophet like Isaiah ay nagbigay ng babala sa kanila. Nang babalang ito ay sinasabi na kung hindi sila magsisisi, if they will not repent, lahat sila ay mapapahama. しかし、ね、バビロンに連れてかれてから70年後にイザヤやエレミヤが予言していたように、クロスという王様が立ち上がった時に神殿を建てるためにあなた方を元の地、約束の地に戻すという予言の通りに彼らは、ね、イスラエルの地に戻りました。 However, 70 years after ng captivity ng Israel dun sa Babylon, yung hari na si Cyrus ay nagbigay sa kanila ng isang kautusan na bumalik sila sa Israel at itayo nilang muli yung templo ng Panginoon. このクロス王というのはですね、メディア・ペルシャの王様で、最初のメディア・ペルシャの第1代の王様ですね。彼がバビロンを滅ぼして、そしてユダヤ人たちを解放し、天の神が私にエルサレムの神殿を作れという命じている、おそらく御言葉をね、彼も知ったと思うんですね。それでユダヤ人たちを70年後に戻したんです、ね。So itong si King Cyrus, siya ang may kabuuang hawak dahil siya nag-capture na nag-rule noong time na sa Media at sa Syria, na kung saan siya rin siguro marahil nababasa yung salita ng Diyos na narinig niya o mismo nakabasa ng salita na inutusan niya Israelita to go back to Israel o sa Jerusalem para i-build muli yung kanilang templo. しかしですね、3回に分かれてユダヤ人たちが帰還したんですけれども、第1回目の帰還で彼らはさて、ね、もう神殿を作ろうとしてたんですけど、彼らは数も少なくて、そして貧しい人たちばかりがほとんどだったんですね。お金持ちであった人たちはバビロンで豊かに暮らしていたのでやってこなかったんですよ。そして彼らは神殿を作ろうとしたんですけども、もう敵がそこの場所を支配していたので妨害にあって神殿を作ることができませんでした。 So tatlong period na kung saan nag-attempt sila para itayo yung templo. Yung unang grupo na pumunta doon is composed ng mga mahihirap dahil yung mayayaman, namumuhay po sila doon sa Babylon ng masaganang pamumuhay. Kaya ang pumuntang una sa mismong Jerusalem ay mga mahihirap lang na mga Israelita para yakin na itayo yung templo. それでね、彼らは土台だけを作って、あとは15年間神殿の工事がもうそのまま、進まなかったんですね。 Then yung ginawa ng unang batch na pumunta doon is ginawa lang nila yung foundation lang muna ng templo. Then for 15 years hinayaan lang nila yon na hindi na naituloy yung pagtatayo. ちょっと余計な話したいと思うんですけども、ね、この期間がね、こういうふうに貧しい人しか戻ってこなくて金持ちがね、来なかったっていうのは、実はね、今回のイスラエル再建国、ね、今のイスラエルを建国した時も同じことが起こっています。 So ito yung medyo sa naturally, pero sabi ni Pastor Shane, yung mga richest people na naiwan sa Babylon, yung mga poor lang ang bumalik doon sa Jerusalem para magtayo. So the same din po ang nangyari nung itayo muli ang Israel. Ang nagtayo lang ng Israel nga is yung mga mahihirap, yung mga richest na mga taong Israelite na nasa paligid lang na hindi bumalik sa Israel. 第二次大戦の後戻ってきたのは、ナチスに迫害されていた貧しいヨーロッパのユダヤ人たちとロシアで迫害されていた貧しいユダヤ人たちで、ほとんどの金持ちのユダヤ人たちはアメリカに今もとどまっていて、大半はアメリカにいます、ね。 So yung pangalawang attempt para itayo din nila yung Israel is yung mga na-captured ng mga Nazi, yung pinahirapan sa Europe nung time na yun, yung mga poor na mga Israelita, yun ang bumalik. Pero yung mga mayayaman, they stayed in America, dun sila nanatili sa kanilang pamumuhay. だけどね、歴史は繰り返します。必ず彼らも戻ってくることが、ね、来週から話しますけど、そのことが予言されているので、同じようなことが実は前にも起こってたということです。 But kung titignan natin, this is a prophecy na kahit na sabihin na ayaw nilang gawin, ito'y sa kanila nangyayari at muling mangyayari. そして15年間彼らは神殿を作れなかった間にもう完全に諦めて、もう神殿建設するという情熱も忘れてしまって、何をしてたかというと、
今度は彼らは必死になって自分の家を建てることに忙しく走り回っていました。 So for 15 years na ginawa nilang foundation, hindi na nila maituloy dahil wala silang kakayahan. So nawala na yung zeal nila para itayo mismo yung templo. So what they did is, na-focus sila dun sa kanilang sariling pamumuhay. Itinayo nilang una yung kanilang mga sariling tahanan instead na yung templo. しかし一生懸命自分の生活を守ろうとしても敵の中ですので、いつも彼らは貧しく、ね、そして畑も、ね、耕すこともできず、常に生活が苦しんで、そして彼らは今はゆとりがないので神殿なんか建てられない、常にそう言ってたんですね。 So however, kahit ano pang pilit nila na itayo yung sarili nilang kabuhayan, dahil yung enemy nila yung nandun, lagi silang inaatake at nauubos yung kanilang kabuhayan at wala rin nangyayari sa kanila. Dumating sila sa punto na nawala na silang pag-asa dahil wala silang mismong pagkukuhaan para itayo yung templo. その時に、ね、バビロンにいたハガイという預言者が使わされてきて、彼らのところに来て預言したのがこの言葉です。 So this is the time when this prophet Haggai has been used, ginamit siya from Babylon, pinadala siya rin sa mga Israelita para ihayag yung prophecy na ito. あなた方は自分の家を建てるために使わされたんではない。神の家を建てるためにあなた方は使わされたんだ。ね、あなた方は山に登っていって木を運んで、もし神殿を建てるなら私は栄光を表す。そのためにハガイはそれを伝えるために、ね、エルサレムに戻ってきたんですね。 So ang ginawa ngayon itong si Haggai, siya'y pumunta sa Jerusalem. Binigyan niyang babala yung lahat ng mga Israelita at sinabi niya doon, hindi kayo pinadala rito para itayo yung sarili yung kabuhayan, kundi kayo pinadala para itayo yung templo ng Panginoon. So go up into the mountain, pumutol kayo ng punot, inyo itong hakutin. Yun ang pinagutos ng Diyos sa pamagitan ni Haggai. しかしこれはユダヤ人たちだけに言われている言葉ではなくて、全てのクリスチャンたちの仕事です。 However, this word is not only for the Israelites, but ito'y para sa lahat ng Kristiyano. This is our job or responsibility as a Christian. 今日は特にですね、今年の2017年 PJC に神様が私たちに与えているビジョンとチャレンジをこの御言葉から今日は学んでいきたいと思います。 Especially for us at PJC for this year 2017, ito po yung pinakamalaking hamon na ibinibigay sa atin para ating tunay. Kaya tunay, starting today, pag-aaralan po natin ang mensahe. 2つのポイントで話しますけれども、1つは信仰の山に登りなさいということと、もう1つは木を運んできて宮を建てなさいということです。 So meron tayong dalawa na dapat gawin. Una is yung tayo aakyat sa bundok sa pamagitan ng ating pananampalataya. At pag-akyat natin sa bundok, puputol ang puno, hahakutin natin ang puno na ito upang itayo ang templo ng Panginoon. じゃあまず1つ目の今日のポイントはですね、 Okay, number one point. 信仰の山を登れということです。 Number one is climb the mountain of faith. 皆さん、このね、ジョージ・マロリーという人を知っているでしょうか。 So, kilala niyo ba si George Mallory? 名前は知らないかもしれないですけども、彼の言った言葉っていうのは世界的に有名になりま So した。 maybe you are not familiar with this name or this guy, but yung word na kanyang sinabi, this is famous. 彼はね、エベレストに登ろうとして3回チャレンジしたんですね。 So for him, he tried 3 times para akyatin yung Mount Everest. その時に、ね、3回目の時に、雑誌社の人がインタビューに来て、なぜあなたはこんなにね、エベレストに登ろうとするんですかって聞いたんです。 So meron for the third attempt niya, meron isang journalist na nag-interview sa kanya. Ang tanong sa kanya, what is the reason? Bakit ganito ka? Ibig sabihin kahangad upang akyatin ang Mount Everest. これね、Why do you climb Mount Everest? So, ito yung すると彼が答えたのは有名な言葉ですね。そこに山があるからと言います。 So, ang kanyang sagot is, because there's a mountain there. ねえ、皆さんそこに山があるからと言って皆さん登りますか？ So, pagka kayo pa, may bundok kasi doon, akyatin niyo ba yung bundok na yun? 私はね、定年山っていうところの麓でね、昔オリンピックやった山なんですけど、ね、育ちましたけど、まず山に登んないです、ほとんど。 Nandiyo naman sa定年山。 Teineyama. Meron sa kasing Teineyama doon sa ginawa natin Olympic dati sa Japan. So, hindi man lang naisip ni Pastor Sin na akyatin yung bundok na yun. 普通の人はそこに山があっても登る必要ないんです。 So, of course, for the normal people, kahit na mayroong mountain doon, wala silang interest para akyatin yun. だけどね、登山家の人たちはそこに山があるから登るんです。 However, for the mountain climber, pag nakita nila may bundok doon, para sa mountain climber,
talagang kailangan nila akyatin yun. ね、なぜ登るのか普通の人には分かりません。 So of course, bakit? Anong purpose? Bakit nila akyatin? For the normal people, hindi nila naiintindihan. なぜそんな苦労してね、もう足も痛いしね、しんどい思いして荷物を抱えてあんな高い山に登らなければならないのか、ね、普通の人たちには分からないんですけども、頂上まで登った人たちには分かるんです。 Of course, for normal people, of course, they don't know the reason bakit kinakailangan akyatin yun. Di ba ang hirap akyatin, masakit sa kamay, masakit sa paa, dala mo pa yung mga gamit mo, habang pahirapan mo yung sarili para lang maakyat mo yung bundok na yun. 登山家にとって山を登るっていうのはもうそれは自分の使命ですね。 But for the mountain climber, to climb the mountain, for them, it's their, parang sabihin na nating mission, o sabihin na nating shimit, mission or goal. Goal sa kanilang buhay. まあ、calling or mission or calling. ね、彼らはね、登ってる途中っていうのはね、なぜ登ってるか、ね、そのね、自分の周りを見る余裕もないでしょうし、ね、自分がどのようなところにいるかもわからないでしょうけれども、頂上に立った時に自分が登ってきた山、そしてね、あらゆる風景を見ることができるんです。頂上に登った人だけがね、その満足とそのあらゆる光景を見ることができるんです。 So of course, for the mountain climber, along the way, halfway habang sila umakyat sa bundok, hindi nila makikita kung anong nasa paligid kasi nakafocus na sila doon sa mga way habang sila paakyat sa bundok. But for those mountain climber na nakarating sa tuktok, that time they will be satisfied kasi makikita nila yung paligid. Nasa tuktok na sila, makikita na nila yung paligid. May enjoy nila yung kanilang pinag-irapan, makikita nila yung view ng buong kapaligiran. クリスチャンの人生もこのね、登山に似ています。 So for our life as a Christian, it is also similar dito sa sinasabi natin mountain climbing. 私たちクリスチャンはですね、クリスチャンとして生きるならば2つのね、チョイスがあります。 Because for us, if we will live as a Christian, we have two choices. 信仰の山を登るか、それとも居心地のいい場所で暮らすかです。 So una is if we really want to climb the mountain of faith, or doon lang tayo sa pangkaraniwan nating pamumuhay na walang anumang pananampalataya. もっと簡単に言うならば、神様の信仰のチャレンジを受け取るのか、それとも受け取らないで生きるのか。 So in other words, tatanggapin ba natin yung challenge na binibigay sa atin ni God through our faith, or hindi natin yung tatanggapin? 聖書を読むとですね、信仰のそのチャレンジとして山がね、いつも象徴的に出てきます。 If we will read the Bible, sabihin natin dito na yung symbol ng mountain, pag sinabi natin pananampalataya, naroon lagi yung name ng mountain sa Bible. アブラハムは神様のチャレンジを受けて、イサクを連れてモリアの山を登りました。 Dahil alam natin na si Abraham, ginawa yung challenge sa kanya na to, umakyat sa bundok ng Moriah, kasama yung kanyang anak na si Isaac. 登ってる間は神様はどんな方かよくわからなかった。 Of course, while they're climbing the mountain, wala silang idea kung sino ba yung God o ano ba si God. 頂上に着いた時、神様は備え主だということを知りました。 But when they arrive dun sa mismong pupuntahan nila, nakita nila na God pala is a provider. イサクを犠牲に捧げなさいと言われて行ったんですけども、実はイサクの代わりにもう羊が最初に用意されていたのを頂上で知ったんです。 Because his challenge is to offer his son Isaac. I-offer yun para maging sacrifice. But nung dumating sila doon, God provided already yung replacement o kapalit mismo ni Isaac para yun ay sacrifice. 登らないね、チョイスもできたんですけども、登らなかったら彼は神様の備えに、頂上に行くまでは神様が全てを備える備え主だということを彼は知ることはなかったでしょう。 Of course, kung sabihin natin nanampalataya siya, but if hindi siya tumuloy doon, hindi niya makikita yung provision ni God, hindi niya makikita yung katapatan ni God na siya pala mag-provide sa dapat na kanyang kinakailangan. モーセはですね、自分がもうね、エジプトで、ね、罪を犯して、ね、荒野で40年間さまよっていた時に、ね、神の燃える山、ね、ホレブの山に行って神様の燃える栄光に出会いました。 So, si Moses, the same thing po, for 40 years sa wilderness from Egypt, dumating ang punto na kung saan siya ay tinawag, siya rin po ay umakyat sa bundok ng Moreh. Doon ang nakita niya yung burning bush. Doon niya nakita yung kaluwalhatian ni God nung siya ay umakyat sa taas ng bundok. Oh, man. Happy New Happy Year! New Year! Finally, you're up here. Happy New
ハッピーニューイヤーね、モーセもですね、この山にもし登らなかったとしたら神様の話はよく聞いてました。しかし神様を個人的に知ることはなかった。 So probably si Moses, kung hindi siya umakyat sa bundok, personally hindi niya makikilala yun. Although marami na siyang karanasan na naranasan sa Panginoon. モーセはやがてね、後にもこの山に登って、ね、神様の10回の言葉をいただきます。 But alam natin na si Moses umakyat sa bundok, then he received the 10 commandments of God. ダビデも信仰によってシオンの山に登っていきました。 So si David ganun din, umakyat din Zion, Mount Zion. Umakyat din po sa Mount Zion si David. ね、そして彼はそこを信仰によって奪い取ってダビデの町を築き、それが今のエルサレムになった。 So yan po inutusan siya upang i-build yung temple. Yung sinasabing Jerusalem, yun po yung pinagawa sa kanya ng 今もイスラエルでエルサレム問題でいろいろね、いろんな問題にされてますよね、世界中でね。 So alam natin na there's a lot of problem na nangyayari sa Israelita pagdating sa Jerusalem だけど ngayon. ね、クリスチャンに覚えておいてほしいのは、全世界の歴史の中でエルサレムを首都にしたのはダビデです。そしてユダヤ人だけが国として、ね、首都として持ってエルサレムを持っていたのはユダヤ人だけだったということです。 So of course, alam ko na gusto ko na matandaan yung bilang Kristiyano na si David lang ang tao inutusan upang itayo yung templo sa Jerusalem for the sake of Israelites. ね、そして、ね、信仰によって、ね、モリアの山をアブラハムが登り、信仰によってダビデがシオンの山を登りましたけれども、この同じ山でイエス・キリストも信仰によってカルバリの丘に登って十字架につきました。 So alam din natin na si Abraham umakyat sa bundok ng Moriah, naakyat niya yun, ganoon din si si David umakyat din sa bundok ng Zion, at ang ating Panginoong Jesus umakyat din siya sa bundok mismo ng Golgotha o Calvary. Calvary. Umakyat siya doon at na-receive nga niya, natanggap niya yung mismong kahuluwalan sa mamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. ね、信仰の父アブラハムがイサクを生贄にして捧げようとした同じ山がエルサレムにあるカルバリの丘の、ね、シオンの山です。 So yung bundok na ito na sinasabing Moriah at yung bundok na pinagpakuan natin Panginoon, is same po yun, yung sinasabi na Zion o yung bundok mismo ng Zion, yun po yung Calvary na sinasabi. 聖書はね、このように山に登ることを象徴的に用いて信仰のチャレンジを受け取ることを私たちに教えています。 So in the Bible, sinasabi dito mountain is just a symbol na ito'y parang challenge sa bawat isa atin, na ito'y kinakailangan tanggapin natin bilang mga Kristiyano. そこで学ぶことはね、信仰の山を登って頂上に着いた者だけが別の景色を見ることができるということ。 So yung pinaka-lesson na makuha natin dito is sa bawat isa na aakyat ng bundok, yung makakarating sa pinakatuktok, yun lang po yung makakita sa pinakapaligid. Sabihin na natin, pinaka-view ng paligid na yun, dito ikaw ay nasa taas na. 登山と同じでね、信仰のチャレンジを受け取るっていうことはすごくね、大変で辛いことです。そこの山を登るっていうことはね、みんなね、何かを犠牲にして苦しみました。 So of course, sa lahat na naranasan ng nagma-mountain climbing, the same din po, dahil sa bawat isa na habang umakyat sa bundok, meron ka dapat isakripisyo, meron kang mararanasan na kahirapan bago mo marating mismo yung bundok. だけども諦めないで信仰のチャレンジを受け取って頂上に着いた人だけが、ね、神様が何を備えているのか、どのような計画を私の人生に持っていたのか、そして神様の栄光と神ご自身にその信仰の山の上で出会ったんですね。 And for those people, those challenger na makakaakyat patuloy and they will never give up, yung mga challenger na makakarating sa taas, na makakakita mismo kung ano ang inihanda ni God para sa tao niyaon. 今年皆さんにチャレンジしたいことは、この信仰の山を自分の足で登ってほしいです。 So today, I would like you to become as your challenge for this year. Ito'y aakyatin natin yung mountain of faith. 例えば私がね、私たちがいなくなったら皆さんが今度はね、メッセージをしなければならないし、皆さんが伝道しなければならないし、ビジョンをつかまなければならないし、賛美をねしなければなりません。
So of course, pag wala na sila Pastor Shin, pag sila na siya, tayo maiiwan. Yung mga challenge na maiiwan sa atin is may time siguro na tayo mag-share ng message, may time na tayo mag-mission, may time na tayo magbabahagi ng salita ng Diyos, o may time na tayo ang tatayo para tayo yung mag-lead ng praise and worship. ね、私の妻も知ってますけどもね、このね、僕いつもメッセージしますけどね、メッセージほぼ6日間考えてます。So of course, alam dito ni Jerome na si Pastor Shin, every time na mag-prepare siya ng message, it will take sometimes 3 araw for Pastor Shin para makapag-create ng message. 神様のメッセージに出会うまではね、僕ね、夜寝れないんですよ、なかなか。Because si Pastor Shin, before siya makapag-create ng message, sa gabi, he cannot sleep, not unless na talagang magkaroon siya ng encounter kay God at ma-receive niya yung message na kanyang gagawin. ね、御言葉語るっていうのはね、聖書勉強すればね、御言葉語れるわけじゃありません。 Kasi hindi po ganun kadali na kaya sabihin natin, pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, agad-agad, madali lang natin magagawin message at mai-deliver natin yung message. 信仰によってね、この山を登って神様に出会って、神様からメッセージを受け取らなかったら、メッセージにならないんですね。 Then the same din po ng mountain climber. Tayo aakyat ng bundok at pagdating na sa tuktok, we will meet God, ma-receive natin yung message niya. Yung message na ibibigay niya sa atin, yun lang ang ating maipapahayag. なぜならね、教会ではね、僕のメッセージじゃなく神様のメッセージを語らなきゃならない。 One, because we need, yung message na yun is not the message of Pastor Shin, but yung message na ihayag sa atin is yung message dapat na narinig niya kay God. 今年のね、ビジョンもこうやってね、毎年毎年ビジョンを書いてますけれども、ね、それはね、毎月の御言葉とか毎年の御言葉とか、これも神様のところまで行って神様にビジョンをもらわなかったら教会はね、ビジョンを持つことできません。 So of course, pag sinabi tulad ng vision natin for the year, yung message na ginagawa natin every Sunday, not unless na ma-reach natin o ma-receive si Pastor Shin yung mismong presence ni God at ma-receive niya mismo yung mismong mission o yung binigay sa kanya vision ni God, wala pong kabuluhan yung gagawin niya dahil ito'y para na sa kanya at hindi sa Diyos. Not unless na ma-receive niya yung kagad, para yun ay may bahagi niya sa atin. 皆さん、礼拝の最中をね、どういうふうに賛美してるでしょう。 So para sa lahat, alam ba natin kung bakit tayo nagsisimula ng paano tayo nag-praise, paano tayo nag-worship kay God sa pagsisimula ng ating service? 僕がね、ワーシップリードするときにはね、私たちの魂が天国まで行って神様のところまで行けるようにいつも願って賛美してます。 So si Pastor Shin, pag nag-lead siya ng praise and worship, ang kanyang prayer, isang lahat tayo, our spirit, ay makarating mismo sa heaven, na ang ating presensya ay nakaharap mismo sa presensya ng Panginoong Diyos. 神様に出会わなかったら本当の礼拝ができないから。 Then not unless we will have encounter with God, yung true worship na yon ay hindi po natin talaga ma-achieve. わかりますか？クリスチャンの、ね、生き方っていうのは、ただクリスチャンで生きてたとしても信仰の山は登らないんです。 Dahil ang buhay ng Kristiyano, pwede kang mamuhay ng pangkaraniwang Kristiyano lang na hindi ka aakyat mismo ng bundok. 信仰によって神様に出会うまでね、私たちは御言葉を探し、メッセージを探し、ビジョンを探し、そして賛美と祈りを捧げて神様に出会うならば、私たちはね、栄光を見ることができ、神様の御心を知ることができ、そして神様の、ね、御業を行うようになるんです。 But kung gusto mo talaga na makita mismo, magkaka-encounter kay God, kailangan mo akyatin ang bundok, harapin mo siya at makuha mo kanyang presensya. Yun yung time na makikita mo kanyang kaluwalhatian at mararanasan mo kung sino talaga siya. モーセはいつもイスラエルのために、ね、御言葉を語るためにいつもシオンの山に行って一人で40日40夜断食して神様から声を聞いて山を下って人々に伝えていました。 So si Moses, ganoon din ang kanyang ginagawa. Hindi siya direct nagsasalita sa mga tao sa Israel, but ginagawa niya, umakyat siya muna ng bundok for 40 days with fasting. Hinihingi niya na makarinig siya ng salita kay God. Pag narinig na niya yung mensahe ni God, saka sa bababa ng bundok at i-deliver niya ito sa mga Israelita. だけどこのハガイ書ではね、もうモーセ一人が登る時代ではあります。全員が山に登って全員が自分たちで木を切ってきて家を建てなさい、神の家を建てなさいって言ってるんです。 However, for the message o yung prophecy ni Haggai is this is not only for one person na kailimos na akyat sa marami, but this is para po sa ating lahat na sinasabi ng Diyos through Prophet Haggai na tayo sa pamagitan ng ating panampalataya, akyatin natin ang bundok na ito. Lahat tayo at hindi lang po isa. 第一神殿はですね、素晴らしい建物でしたけれども、それはソロモン一人の力で建ったその神殿です。
yung unang templo na ginawa, ito'y napakagandang templo, pero ito'y ginawa lang sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Solomon. 第二神殿はソロモンの神殿のような、ね、栄光、ね、素晴らしい神殿ではありませんでした。見ただけでみんなががっかりしたような神殿だったらしいですけれども、しかしそれは全員で木を運んできて建てた神殿だったんです。 But for the second temple na ipinil ng Israelita, is hindi ito may kukumpara sa kaluwalhatian ng templo na tinayo ni Solomon. At kung sino man ang makita, madidisappoint ka ba? Lahat po yun, nag-participate ang lahat ng Israelita para itayo yung pangalawang templo ng Panginoon. 私たちがね、今年帰るのは神様のね、それは計画だと思います。 So I think yung pag-uwi nila ng Pastor Shin sa Japan, I think this is also God's plan for them kung bakit kailangan nilang bumalik ng Japan. 私たちが土台を据えましたけれど、これからは皆さんが神様のところまで登っていって、神様から直接メッセージをいただき、ビジョンをいただき、それを持ち帰ってきて、教会を一人一人が建てていく、その時が今年から始まるんだと思います。 So I think for this year, this is the beginning for us. Sila Pastor Shin, tinayo na nila ang foundation. So tayo na ngayon unti-unti, lahat ng miyembro ang unti-unti magtatayo na sa pamagitan ng ating sariling kalakasan, sa pamagitan ng ating serbisyo, na tayo mismo, bawat isa ay makarating at makuha ang presensya ng Panginoon at kung ano ibigay sa atin, yun ang unti-unti natin ibigay para maitayo ang kabuang simbahan. ぜひ信仰によって、ね、信仰によってこの山を登ってください。 So that's why all of us, we encourage na tayo, by faith, we will climb this mountain. クリスチャンであっても神様の栄光を見なければ、神様の御声を聞かなければ、本当のエキサイティングなクリスチャンライフっていうのは送れないからです。 Of course, also sabihin na natin, we are already Christian, but not unless magkaroon tayo ng encounter kay God. Hindi natin maranasan yung excitement, tunay na excitement ng isang Kristiyano, at hindi natin maranasan yung kanyang excitement na binibigay ng kanyang presensya. じゃあ、ね、今年の動かないのCan you proceed? OK。じゃあ、今年のビジョンの、ポイントの2つ目はですね、さっきは信仰の山を登れということですけれども、もう1個の、ね、ポイントは、木を運んできて神の家を建てようということです。 Okay, so this is the second point for our message today. Una kanina is, akyatin natin yung mountain by faith. At ngayon po, bring down the timber and build the house of God. ね、一体何を言いたいかというとですね、 So ano ba ibig sabihin nito? 私たちのできることを神様のためにしましょうということです。 So sinasabi nito, ibibigay natin sa Panginoon, o gagawin natin sa Panginoon mga bagay-bagay na kaya natin gawin. 皆さん、カトリックの有名な聖者でね、アッシジのフランシスコという人を聞いたことありますか？ So kilala niyo yung famous din sa Catholic Francis Assisi, kilala niyo po to? ね、彼の生涯は映画にもよくなってます。 So yung kanyang buhay is naipalabas na po sa movie. おそらくモンダさんの世代だとね、ブラザーさんシスタームーンっていう映画聞いたことないですかね。 So maybe this is actually 古い映画ですけどね。 Monda-san, so kay ブラザーさんシスタームーン。 Sister Moon. それは彼がね、書いた詩から来てるんですけども、彼はですね、ものすごいお金持ちの家に生まれました。 So this from the poem na sinulat niya, so siya ay pinanganak sa isang napakayamang お pamilya. 父さんビジネスで成功してたんですね。 So yung kanyang father is a successful businessman. そしてある時彼は戦争のために軍隊に入って出ていきました。 Then one day, para sa kasama sa isang sundalo para sa war, siya ay lumabas sa kanilang pamilya. しかし敵に捕まって捕虜になって惨めな姿で病気に重い病気にかかって彼はね、アッシジの町に戻ってきたんです。 However, during the war, siya ngayon ay nahuli ng enemy. Siya ay pinahirapan at nagkasakit at siya ngayon ay ibinalik. それまでは金持ちの息子としてね、お金をバンバン使ってもうね、豪遊して遊んでいる、そのような人でした。 So of course, before that, he is a son, so sabihin natin he is a person na galing sa isang mayamang pamilya, kaya talagang gumagamit siya ng salapi para sa kanyang だけど kabuhayan. そのような大変な苦しい、ね、経験をして彼はね、ある時、ね、アッシジの町に戻ってきて壊れた教会の中で祈っていたんですね。 However, nung siya ay bumalik na at naranasan niya yung kahirapan sa buhay, siya ay bumalik sa isang lugar na kung saan nakita niya yung simbahan upang siya ay manalangin. その有名なね、サンダミアノという教会だったんですけども、そこで彼が祈っていた時にある声を聞きます。
So yung church na sinasabi rito na kanyang pinuntahan is yung famous na San Damian. Habang siya nananalangin, nakarinig siya ng boses. それがこの言葉ですね。フランシスコに、フランシスコ、行って私の壊れかけた教会を立て直しなさいっていう声を聞く。So ito yung voice na narinig niya habang siya nananalangin. Sabi dito, go and repair my house, which you can see. Yun ang sulat dito. 神様の声を聞いて彼は何か変わりました。So nung marinig niya ang salitang ito mula sa Diyos, binabago kagad sa kanya. お父さんのところに戻ってですね、私はこれから神様のために全てを捧げて生きていきます。ね、でそのように言ったんですね。So ngayon ginawa niya, nung marinig niya ito, bumalik sa kanyang pamilya, sinabi sa kanyang tatay na kailangan ko na paglingkuran ang Diyos at lahat ng aking buhay ay ibibigay ko sa paglilingkod sa Diyos. するとそのお金持ちのお父さんものすごい怒ってですね、もし神様のために生きるという自分のビジネスとかを継がないんだったらば、ね、お前が持っているものは全て私が与えたものなんだから、天のお父様に頼ってお前のものは全部私に返せって言われたんです。 So nung marinig ito ng tatay niya, instead na siya itulungan, sabi ng tatay niya, kung ang buhay mo ay ibibigay mo doon sa Diyos na sinasabi mong Ama, lahat ng nasa iyo, lahat ng kayamanang ibinigay ko sa akin, ibalik mo yun sa akin at umalis ka ng tahanan ito nang wala kahit anong rawang dala. すると彼はね、もう全てお父さんに返して、着てた服さえも全部脱いでお父さんに渡して裸で家を出ていきました。 So what Francis did, ginawa niya, binigay niya lahat ng mga real, binigay sa kanya ng ama, even yung clothes na suot niya, tinanggal niya ito at ibinalik niya sa kanyang ama at umalis siya ng kanilang tahanan ng ubutubad. そして古事記の生活が始まったんです。 Then, that day, nag-start po yung beggar, sabihin natin, pulubi na pamumuhay niya. 何にも持ってない彼がどうやってね、壊れている教会をね、立て直すことができるでしょう。 So sa palagay niyo kaya, wala siya kahit ano, paano niya kaya gagawin na ma-rebuild yung church na pinapagawa sa kanya? 彼は町に行ってね、古事記として通りを歩く人たちに石をもらって、一個石をもらうとそれを持ってって教会のところに壊れている教会を立て直していったそうです。 You know what he did as a beggar? He goes to the street, lumapit sa mga tao, at imbis na sarap ang hiningi niya bato. Yung bato na kanyang makuha, dinadala sa church, ito'y kanyang iniipon yung mga bato yun. ね、町中の人がそれを見ていました。古事記ができることは唯一石をもらってその石で教会を建て直すことだけだったんですね。 So, nung makita ito ng mga tao sa kanyang paligid na itong beggar humingi ng bato para itayo ang simbahan, ganun din po ang kanilang ginawa. Nangingirin silang bato unti-unti, ito'y kanilang inipon para ito'y maitayo. そして見事ね、彼はね、そういうふうにやりながらね、壊れた教会を建て直したんです。 Then habang ito'y ginagawa nito si Francis, unti-unti, naitayo niya yung napakagandang simbahan. だけど実はね、これはね、すごく神様の予言的な計画がありました。 However, meron po napapanood dito yung prophetically plan na ibinibigay ng Diyos sa kanila. 彼は壊れたね、教会を石を一つずつね、運んで建て直すことを通してですね、実は彼は将来ですね、壊れかけているカトリックという巨大な教会を建て直す人物に選ばれたんです、ね。 So of course, sila ay pinili, literally ginawa nila yung stone na inipon nila para itayo yung literal na simbahan. However, prophetically, for the future purpose, sila iinutusan para i-rebuild muli yung Catholic Church, hindi mismo yung building. 彼のそのシンプルな生き方を見て、12人の若者たちが彼の元に集まってきて、彼と一緒に教会を建て直す働きをし始め Habang ま yung mga した。 tao, tinitignan si Francis sa kanyang simpleng pamumuhay, merong 12 na mga disciples na nag-ipon upang siya ay tulungan at suportahan at maitayo din itong simbahan. そして彼らのそのね、本当に聖書的なシンプルな生き方、その信仰がやがて話題になっていって、ローマ法王に合うようになります。 Then, yung kanilang biblical na pamumuhay, simpleng pamumuhay, ay nakita ito ng taong bayan at nakarating ito mismo sa Roma, even sa Pope, nakita o naging influensya na narinig nila o nakita mismo yung pamumuhay nitong sila Francis. しかしね、贅沢と繁栄でもう完全に腐敗して壊れていたカトリック教会が、このシンプルな若者たちを通して信仰を回復していたんですね。 However, through that, sabihin na natin na yung Roma, o tinitira ng Pope ay masagana, pero ito'y sira na simbahan ng Katoliko sa pamamagitan nila Francis, unti-unti na na-recover mismo yung pananampalataya ng mga Katoliko. 彼らは自分たちができること、ただ石をもらって運ぶことによって教会を建て直し、教
巨大なカトリック教会を立て直していきました。 So kung titignan natin, ano ba yung nagawa nila Francis at ang grupo niya? Simple lang, sila kukuha ng bato at iipunin. But dahil sa gawa nila, naitayo nila yung templo, simbahan ng Panginoon. 神様はですね、このようにして全世界中にある教会を立て直します。 So ganun din po ang ginagawa ng ating Panginoon ngayon. Na habang siya ay tumatawag ng tao, gusto niya na mailibig o may tayo muli ang simbahan sa buong sanlibutan. 世界中の教会の建て方っていうのはシンプルです。 So napakasimple lang po ang pamamaraan para maitayo yung simbahan ng Diyos. 自分の信仰でできることを神のためにしていくときに教会が立ち上がっていくということです。 Dahil ang simbahan ay may tatayo sa pamamagitan ng iyong sariling pananampalataya. Na sa pamamagitan ng pananampalatayang yon, anong kaya mong gawin? Yun ang maibibigay mo sa simbahan para maitayo mismo yung simbahan. ソロモンの神殿はですね、プロの石切りのね、なんていうんですか、そういう、職人たちとか、ね、建築の職人たちとか、いろんなプロフェッショナルの人たちを何千人何万人と使って建て上げましたけれども、この第二神殿はとてもシンプルです。一人一人が山に行って木を切って自分が一本ずつ運んできて、ね、神の家を建てなさい。誰でもできることを神様に言ったんです。 So, titignan natin dito yung first temple na tinayo si Solomon is 1,000, sabihin natin 100,000 ng mga skilled worker o yung mga professional na tao ang kanyang inipon para itayo yung first temple. But for the second temple, ito'y simpleng mga mahirap na mamamayan. At ang utos sa kanila ng Diyos, at sila ng bundok, putol sila ng puno at dalhin lang nila ito sa lugar na kung saan itatayo ang templo. この PJC もね、同じようにして始まりました。 So, I think for the PJC, ganun din po yung pinakasimulain ng bawat isa sa atin. 例えばね、私たちが出会った時、ジョエルさんは自分の家をね、開放していつもね、そこでスモールグループを開いてくれました。 So for example, yung PJC, paano tayo nag-start ko sa bahay namin na kung saan in-open ko para magkaroon lang ng small group. ジンさんはいつもね、祈り手として、いつも祈りの中心として祈りを運んできてくれました。 So ang ginawa naman ni Ate Jean, siya yung parang pinaka-center para sa aming prayer meeting. Siya yung nagdadala o nag-iipon para magkaroon kami ng aming prayer meeting. フランクさんはね、日本語がわからないからといって、毎週ね、日曜日朝早く来て、いろんな機材を揃えて、そしてね、そういう機械的なことを常にね、実務的なことを陰でやってくれる人です。 So si Kuya Frank, so hindi siya marunong maghapon, pero technically marunong siya, maaga pa siya pupunta sa simbahan para iayos niya o ayusin mga bagay-bagay na kinakailangan sa loob ng simbahan. タッキーはね、僕の右腕として、もうね、どんなね、雑用でもね、全部やってくれる人です。 So si Taki naman, parang siya yung side ni Pastor Shin na lahat ng hindi kayang gawin ni Pastor Shin, siya ang nag-prepare noon para lang mabuo yung aming simbahan. ね、私たちが美味しい料理を食べれるのはジュディがいつもね、料理をね、作ってくれるからです、ね。 titignan naman natin yung ating pagkain. Kakain tayo ng masarap na pagkain, si Ate Judy naroon para magluto. 自分が運べる木をね、そのようにして一人一人が持ってきて、教会っていうのはできてくるんですよ。 So ganoon din po sa atin kung yung play natin sa sarili. Ano bang puno ng kahoy, ano bang puno ng kahoy ang kaya mong dalhin? Na yun ay pwede mong dalhin at ipunin nyo sa simbahan. At doon, sa iyong dadalhin, mabubuo ang simbahan. だけどなぜね、時にこういうふうに思う人もいると思います。なぜこんなに自分たちは犠牲を払ってまで教会を建てなきゃなんないんだ。自分たちの生活だって大変なのに忙しいのに、なぜ教会ばっかりね、優先させなければならないんだ。そう思うかもしれません。 Pero hindi lahat ng tao ay isang kaisipan dahil may mga Kristiyano din nag-isip ng kakaiba. Si Mariel, siguro isipin mo, bakit kailangan kong isakripisyo ang buhay para sa simbahan? Ako nga, yung buhay ko nahihirapan niya. Marami ako mga kinakailangan para sa sarili kong kabuhayan. Bakit kinakailangan ako pa mismo ang magsakripisyo para sa simbahan? So may mga taong nag-iisip ng ganung bagay. なぜ神様はそのように教会を建てなさいと私たちに言うんでしょうか。 So, bakit ba sinasabi ng Panginoong Diyos na kailangan natin itayo ang simbahan? 皆さん、ケネディ大統領知ってますよね。ジョン Kilala natin si John F. Kennedy, di ba? F. ケネディね。彼が大統領に就任した時に有名になった有名な演説の言葉があります。 So, nung siya in-appoint bilang isang presidente ng Amerika, merong isang famous na during sa kanyang inaugural address na parang inihayag niya sa mga taong bayan. 彼が言った言葉はね、こうです。ね、アメリカ国民の同胞の皆さん、あなたの国があなたのために何ができるかを問わないでほしい。
あなたがあなたの国のために何ができるかを問うてほしい。 Ito yung pinaka-famous na sinabi niya. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. ね、この言葉っていうのはですね、かなり多くの人たちがね、誤解してね、この意味をね、取ってます。 So, of course, for this word, maraming mga citizens sa Amerika ang na-misunderstand o na-misunderstood yung message na ito. 日本の政治家たちはね、これを悪用してね、もうね、国に甘えるなもう、ね、国に何かやってほしいじゃなくて、国のためにあなたたちは奉仕しなさいみたいな感じでこれを使うんですね。よく So, yung mga political leaders, parang kabaliktaran, ginamit nila to na parang sinasabi niya sila sa mga mamamayan na huwag mong asahan ng Amerika ang gagawa sa'yo, but ikaw mismo, ano bang serbisyo ang pwedeng mo magawa sa Amerika? Yun ang kanilang pagkaunawa. だけど実はね、そういう意味でケネディは言ったんじゃないです。 But hindi po yun yung gustong sabihin ni John F. Kennedy sa taong bayan. まあ彼はね、神様を信じるカトリック教徒です。 So, he's a Catholic but he's a believer of God. 彼はね、このね、言葉を言う前に演説の中でこのように説明しています。 So, ito yung kanyang ipinaliwanag sa isang novel. ね、どこ行ったかな国が人権を与えるのではなくて、人権というのは神がもう最初に与えていたものなんだ。 Kasi sinasabi niya rito na yung rights mo bilang tao ay hindi ibinigay yun ng inyong bansa, kundi already, yung rights is already given to you by God. そして、ね、神が人に与えた人権を守るためにこの国は今まで戦ってきた。 So, ang nangyayari ngayon, yung binigay ng Diyos na rights sa tao, gagamitin yon even now para maprotektahan na huwag itong maagaw sa iyo. 私たちの敵はソビエトとか、ね、共産国ではない。 Dahil sinasabi niya na our enemy is not the Soviet o hindi po yung mga communist. 私たちの敵は人間の自由を脅かす圧政、貧困、失病、戦争そのものであると言いました。 But our enemy are those people na nagtatanggal o nagbibigay sa atin ng mga oppression, depression o nagtatanggal ng ating kalayaan. Yun yung mga tao nagbibigay ng poverty o yung mga karamdaman. そしてこの言葉を言ったんです。 Ito po yung ibig niya sabihin kung bakit niya sinabi yung word na ito. 彼が何を言いたかったかというとですね、差別とか貧困とかそういうものをなくすために国に何とかしてほしい、ね、そのように考えるのではなくて、このようなものをなくすために一人一人が何ができるかを考えてほしいということを言った。 Kasi ang gustong sabihin ni John F. Kennedy is alisin sa atin yung discrimination. Alisin sa atin yung tao na nagbibigay ng kahirapan. Alisin sa atin yung mga tao na nagtatanggal ng ating kalayaan. Pagpos, ang bawat isa sa mamagitan ng iyong sariling rights o kakayahan is gagawin mo kung ano ikakabuti ng iyong sariling bansa. わかりますか？差別とか貧困とかね、国がなくす責任のものではない。一人一人が立ち上がってそれに戦わなければ決して国からなくならないんだ。だから国に何かをしてほしいではなく、一人一人が何ができるかを考えてほしいと言ったんです。 Dahil gusto niya sabihin na sa mga tao, hindi ang gobyerno ang magpuprotekta sa mga tao upang mawala yung diskriminasyon, poverty, o kung ano pa mang ibang mga kahirapan, kundi ikaw mismo bilang individual na citizen, ikaw mismo ang gagawa na hindi yun maalis o paano mapuprotektahan ng sarili para hindi yun mangyari at hindi maalis sa'yo yung sarili mong kakayahan. 同じような動機で私たち一人一人がね、教会を建てなければならない。 So for us also, we should have same motive na ang bawat isa sa atin, itatayo natin ang simbahan. なぜなら教会はですね、世界中で唯一、ね、罪と戦う場所、罪人を救う場所だからです。 Bakit? Because the church is the one and only, sabihin natin, ultimate place or location wherein we fight dun sa mga sin, yung mga taong nakakapture ng kasalanan, yung mga taong naliligaw ng landas, tanging simbahan lamang ang nakikipaka doon. 教会は世界の中で唯一ここに来るならば神に出会うことができ、許しに出会うことができ、神の愛に出会うことができる場所だ。 Because the church is the ultimate place or location wherein yung tao na makasalanan ay mapapatawad sa kanyang kasalanan. Church lang mismo ang lugar na kung saan ang tao ay magkakaroon ng encounter sa Diyos at makapagbabalik siya sa Diyos na matatanggap niyang muli ang kapatawaran at biyaya ng Diyos. そして教会は真の自由を脅かす私たちの敵であるケ
汚れとか情欲とか罪とか呪いとかと戦うために一人一人がここに集まって一人一人がそれで助け合い励まし合って本当の勝利を得る場所だからです。 Dahil ang church is the only location na kung saan ang bawat talunan, kung meron man nagtatagumpay, yung true na freedom, yun po, dun po matatagpuan sa simbahan na ang bawat dati na narurumihan ay magiging malinis. Na ang bawat isa na nagtutulungan, yung isa na nililigaw ng landas ay pwedeng lang tanggaping muli upang ito'y lumakad sa isang matuwid na daan ng bawat makilala sa Diyos at magbago na maging kaisa nila na tunay na sumasampalataya sa Diyos. だから神様は一人一人が信仰によって立ち上がってできることをねして神の家を建てなさいと言ってるんです。 That's why sinasabi ni God sa atin as individual na tumayo ka sa sarili mong pananampalataya na katuon sa akin at itayo mong muli o itayo mo ang simbahan. 一人一人が神様のためにできることを行ってそして罪と戦いそして許しを勝ち取りそして本当の、ね、救いと平安を勝ち取るために私たちは教会を建てている。 Dahil ang bawat ito sinasabi ng Diyos sa bawat isa ating individual na tayo'y makikibaka para mapagtagumpayan ang kasalanan. Then the moment na matanggap natin ang victory sa pamagitan ng victory na yon, ang bawat isa din na hindi pa nakakalaya ay mapapaging laya natin upang tayo magsama-samang magiging malaya sa kanyang pangalan. 神様が私たちにチャレンジしていることは難しいことではあります。 So yung challenge na binibigay sa atin ni God is not a difficult challenge. あなたが神のためにできることは何ですか？ So ano ba yung pwede mong gawin sa ating Panginoong Diyos? あなたができることをするなら神の家ができるんだ。 Then if you will do, kung gagawin mo yung kaya mong gawin sa Panginoon, then maitatayo mo nga yung simbahan ng Diyos. アッシジのフランシスコは簡単に彼ができることはただ石を運んできてそれを積み上げることだけです。 So si Francis Assisi, ang kanyang kayang gawin lang is humingi ng bato at i-fire up niya yung bato. Yan po kanyang gawin. それで彼は大きな神の家カトリック教会を建て直していた。 However, dahil lang doon, naitayo niya isang malaking simbahan sa pamamagitan ng kakayahan niyang yun. バビロンからもう一度やってきたユダヤ人たちは彼らはですねもう敵に囲まれて貧しくて彼らはお金も何もありませんでした。 So for the Israelites na bumalik sa Jerusalem from the captivity, wala po sila kahit ano. Sila'y mahihirap na Israelita. 彼らができることは唯一山に登っていって一人一人が木を切ってそれを運んできて神殿を建てることです。 Pero ang kanilang magagawa ay pwede silang umakyat ng bundok. Pwede silang pumutol ng puno, hakutin ito at dalhin doon sa lugar na kung saan kailan pagtitipo. 神様のチャレンジを受け取って彼らが山に登っていって木を運び神殿を建てた時にこの第二神殿が立ち上がりました。 So for the Israelites, the moment when they receive yung challenge na binigay sa kanila ni God, by faith, sila umakyat sa bundok, pinutol lang puno, dinala nila sa lugar at itinayo nila na ibuungan nila yung ganito kadakilang templo. その神殿はね第一神殿ソロモンの神殿と比べるとみすぼらしい神殿だったんです。 So kung titignan natin, kukumpara sa templong itinayo ni Solomon, hindi ito may kukumpara. 神様が約束したような私の栄光を表そうというような栄光の神殿ではありませんでした。 Hindi rito masasabi na ito yung templo ni itatay na kung saan ay marireveal o makikita yung aking kaluwalhatian. だけど一人一人が一生懸命建てたこの第二神殿に500年後全世界を作った創造主であるイエス・キリストがここに現れ救いを完成したんです。 However, the same place 500 years after, doon sa lugar, no second temple na tinayuan nila, yun po yung templo na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay ipinako sa krus at itinayo ng Diyos ang kanyang sariling templo. 神の約束通り神の栄光そのものであるイエス・キリストがこの神殿にやってきました。 So as what God promised, yung kanyang kaluwalhatian ng Diyos Ama ay kanyang nireveal sa sanlibutan doon sa isang lugar na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay ipinako sa krus. 今年、ね、私たちの目標は、ね、ここに書いている通り山に登り神の宮を建てるということです。 So this year po, ang ating sabihin na natin vision o target o challenge, ito po yung nasusulat, go up
to the mountain. 一人一人、ね、自分に与えられているチャレンジは何か考えてみてください。 So, isipin natin, ano bang challenge ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? もしかしたら家族に福音を伝えることかもしれない。 So, probably, maybe, i-build mo yung family mo, i-share mo yung gospel sa iyong family. 自分の家でスモールグループとか家庭集会をスタートすることかもしれない。 So, maybe you will start a small group, o sabihin natin home church, doon sa iyong sariling pamilya. 今まで水曜日祈り会に来てなかったけれども、祈り会に参加することかもしれない。 So, maybe, so far, hindi ka nakakatin ng prayer meeting every Wednesday, pwede ka sigurong umaten, o gusto mo na umaten ng prayer meeting. 献金をしっかりできてなかったけども、献金をすることかもしれません。 So, siguro, hindi ka pa nakakapag-tithes and offering. So, starting this year, ito yung maging challenge mo para ikaw magbigay ng tithes and offering. 今までやっていなかったような奉仕に新たにチャレンジすることかもしれない。 So, siguro, yung mga so far na hindi yung pa nagagawa mga servisyo kay God, baka ngayong taon is pwede mo nang simulan ang service na ito. 神様が一人一人にチャレンジしていることに、どうぞ皆さん、それを挑戦をね、受け取ってチャレンジに応えてください。 So, bawat isa sa inyo, binigyan o sa atin, binigyan tayo ng challenge ni God. Nawa, yung challenge sa bawat isa natin binigyan ni God, tanggapin natin ito at ito'y ating gawin. 神様はあなたができないことをチャレンジをしません。 Dahil ang sinasabi ng Diyos, hindi niya binibigay sa atin yung challenge na hindi mo kayang gawin. だけど苦労はしますね。 However, kailangan natin ang effort. だけども苦労してあなたができることをするならば、神様の教会が築かれ、栄光が現れます。 But if you will put your effort doon sa mga bagay-bagay na kaya mong gawin, pwede itong maging panimula para maipon at maitayo mong muli o maitayo mo ang templo ng Panginoon. ユダヤ人たちは15年間もう神殿を作ることを諦めて自分のためだけに生きていました。 For the Israelites, ganun din po. After maintaining ang foundation for 15 years, hindi na po nila itinayo ang kanilang o templo, kundi nag-focus na sila para itayo ang kanilang pamilya. だけどこの言葉が語られて、彼らは信仰を奮い立たせてもう一度仕事に取り掛かったんですね。 However, when they heard yung kautosan na ito sa kanila, iniwan nila ang kanilang ginagawa at bumalik sila kung ano ang kanilang sinimulan. 仕事に取り掛かった日に神様がすぐにその民にね、言葉を与えました。 So, siguro nung araw na yun, may mga ginagawa sila, pero from that day, iniwan nila ito at sinunod nila yung kautosan ng Panginoon. 今日からのち、私はあなた方を祝福し、 Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanila, from this day on, I will bless you. 仕事を始めた日に神様はすぐに今日からのちあなた方を祝福すると言いました。 So, ibig sabihin, when you start to work for me, starting today, I will bless you. Yun ang pangako ng Panginoon. どういうことかというと、 So, ano ba ibig sabihin nito? 私たちが神の働きをするときに神様も神の働きをしてくださるということです。 So, ibig sabihin nito, kung ikaw ay magsisimula, o kailan ka magsisimula na iyong serbisyo sa Panginoon, mula sa araw din na yun mismo, ang pagpapalubiyaya ng Panginoon ay ibubuhos niya sa iyo. わかりますか？私たちが神の働きを始めるとき、神様も神の働きを始めてくださるということです。 So, isipin natin na yung oras na ikaw ay magsimula ng iyong serbisyo para sa Panginoon, ang Panginoon din ay kikilos kasama mo mula sa araw na sa oras na yun na ikaw ay magsisimula ng paglilingkod mo sa Panginoon. 明日と言ってるとですね、今日から始まることはありません。 Dahil hindi po, pag sinabi mong bukas, ibig sabihin bukas yun, hindi po yun ngayon. ぜひ今日からですね、自分にできることを始めてください。 So immediately, yung mga bagay-bagay na kaya natin gawin, dapat today o ngayon, kailangan na natin. 神様のためにしたことは決して無駄になることはありません。 Dahil yung mga bagay-bagay na ibibigay natin o gagawin sa Panginoon, ay hindi po ito mapupunta sa walang kabuluhan. 神様はそれを喜び、それを祝福してください。 Dahil ang ating Panginoong Diyos ay magagalak na ito'y kanyang makita at ikaw ay kanyang pagpapalain. じゃあどうぞお立ちください。一緒に賛美をしましょう。 Okay, tayo po ito ngayong lahat at tayo po ito.